Sige. Magandang gabi. Ang ating po pag-usapan sa ngayon, ladies and gentlemen, ay yung si Sandro ko. Ang depensa niya, wala. Wala eh. Ang layo ng sagot niya sa revelasyon ni Saldico. Parang salita ni Michael Samos, lagi lang akong tinatawag na bading. Wala ka na bang mabanggit? Lagi akong sinasabihan na nagtimitira sa sobrang baho ng puwit ko, tinitira daw sa puwit ko. Alam mo, Michael Samos, please lang, huwag ka magsalita ng gano'n. Yung issue lang naman, hindi ako magagalit sa iyo kasi wala namang katotohanan yan. Itanong mo sa asawa ko kung supot ako. Itanong mo sa asawa ko kung maliit o malaki titi ko. Sabi na sabihan tuloy ko ng misis ko doon si bad words. So anyway, ang pag-usapan natin importante lang dito. Ano ba? Totoo ba talaga ang sinasabi ni Saldico? Totoo ang sinasabi ni Saldico na nagpa-insert si Sandro ng 50.9 billion pesos mula noong 2023, 24, 25. Kompleto tayo ebidensya. Una, bakit totoo? Kompleto ang dokumento. Ipinresenta ni Saldico ang listahan na may nakalagay pa page numbers kung saan makikita, kung anong page makikita. Umabot sa 50.1 billion pesos. Yan po ang katotohanan. Ngayon, ang sagot naman na ni Sandro Marcos ay tawag siya, destabilization lang daw. Hoy, Sandro, huwag mo nga kayo may paglukuhin. Hindi ka nga nakatapos ng abogasya, nanay mo abogada eh. Pero hindi kung sumagot ka, parang hindi ka abogado sumagot. Ang akusasyon po ni Saldico ay may resibo, may dokumento. Hindi mo pwede sabihin na gawa-gawa lang yan. O hindi mo pwede sabihin na nakipagpirmahan siya, si Saldico, sa mga DDS para tirahin ka. Hindi po. Kasi bakit? Unang-una, wala siya dito. Nasa Europe siya. Yan ang katotohanan. Yan ang unang katotohanan. Pangalawa, meron siyang resibong pinakita. Pangatlo, siya po, alam mo naman na chairman siya ng Appropriations Committee. At bakit? At sinasabi ko na alam mo rin na siya ay chairman ng Appropriations Committee. Bakit ko nasabi na alam mo na si Saldico ay chairman ng Appropriations Committee? Sapagkat ikaw rin po ang tumayo sa plenaryo at magsabi na motion I move to declare the Appropriations Committee chairman's post as vacant. At pinalitan niyo si Saldico. At ang pumalit, si Stella Luz Kimbo. So wala ka namang mangmangan. Ang sagot mo sana dyan, Sandro, tuturuan kita. Libre. Libreng tulo, libreng advice. Ang gagawin mo lang para madepensa mo na halimbawa sabihin mo hindi totoo. Kunin mo ang budget, ang General Appropriations Act. May nakalagay na page numbers doon sa ginawa ni Saldico. Ikaw checkin mo at saka tingnan mo, tanungin mo yung eksaktong DPWH District Engineer kung paano pinatupad, kuha ka ng dokumento. At kunin mo kung sino kontraktor na nanalo, tapos dalhin mo yung kontraktor sa harap ni Saldico o di kayo dito sa live stream mo at ipakita ang kanyang affidavit na hindi siya, halimbawa, na ipatupad niya ng maayos. Ganun lang kasimple. At bakit ka magagalit kung sinabi ni Saldico na nag-insert ka ng 50.9 billion pesos? Sandro? Bakit ka magagalit kung nagawa naman lahat? Di ba? Sobra ka naman, hindi ka talagang ninakaw. Ibig sabihin, ninakaw mo lahat. Hindi totoong proyekto ang nangyari. Ang SISTE, ang ginagawa niya,
ang mga proyektong ito na nakapangalan sa mga na nakalista kay kay Sandro Marcos na hiningi niya na ipasok ay nakalista kay Sandro Marcos. At bakit alam ni Saldico? Alam ni Saldico po dahil po sa siya ang chairman ng Appropriations Committee ng House of Representatives mula 2022 hanggang 2025. At 2025, tinanggal na lamang siya nila ni Sandro. Pinalitan kay Stella Luz Kimbo. O ngayon, para malaman naman ng nakikinig sa akin, ang chairman po ng Appropriations Committee sa House, siya po ang nagdidesisyon kung ano ang gagawin sa National Expenditure Program na binigay na panukala ng Opisina ng Pangulo ng Bansa para kung paano gagastusin ang pera at anong mga proyekto ang pagkakagastusan. Anong opisina ang bibigyan ng pundo? Anong mga kawani ng ating pamahalaan ang mga bibigyan ng sweldo? Therefore, alam na alam ni Saldico. Hindi na question yan. At nung pinalabas ni Saldico na mga dokumento na kung saan nilista ang lahat ng proyekto na pina-insert ni Sandro, yun po ay may tiwala. Tiwala ng mamamayan para sa kanya. So bakit may tiwala na totoo? Kasi po, siya po ang Appropriations Committee Chairman at trabaho niya yun. Dahil sa trabaho niya, mayroong tinatawag na presumption of regularity. Okay? Presumption of regularity para lamang sa pakay kung maniniwala ba ang tao o hindi. Hindi pa ito pinag-usapan ng sa korte. Kung sa korte, dadalhin sa korte ngayon yan. Pero pinag-usapan, ang tao ba ay dapat maniwala kay Saldico o hindi? Ang sagot ko naman, dapat maniwala kasi may binigay na kopya ng mga dokumento na hawak niya habang ginagawa niya ang pagsingit ng mga pundo, pinasingit na pundo ni Sandro Marcos. Kaya si Sandro Marcos, bata ka pa nga pero sobrang kawatan mo na. Sobrang sinungaling ka na. Ang pinakatamang rason, magtanong ka sa kahit sinong abogado mo. Magtanong ka kung paano magdepensa. Ang pagdepensa na tama dyan ay, sinasabi ko na kanina, listahin mo. 50.9 billion lahat yon. Tapos ipatawag mo lahat ng kontraktor at pa-execute mo ng affidavit. At ng lahat ng district engineer na nagpatupad niyan, ipatawag mo. Kung hindi mo sila memorize at papuntahin mo sa kanila at pasumpain mo sila na wala silang kinuhang kwarta mula sa mga kontraktor at maayos pinagawa ang proyekto. Patawag mo sila lahat at sabihin lang na wala silang binigay ang mga kontraktor na walang binigay na kickback para sa iyo. Ganun ang pagdepensa diyan, Sandro Marcos. Pero anong ginawa mo? Ito yung ginawa niya. Nagsalita na lang siya na nagiging darling of the DDS na daw si Kwan. Depensa ba yun? O ito pang isa na discovery ko kay kay Sandro. Ang daming mga proyekto na hindi lamang sa Ilocos Norte. Ang dami sa ibang lugar. Anong ibig sabihin yan? Dapat naglagay ka ng proyekto sa iyong distrito, sa first district ng Ilocos Norte. Bakit hindi ka naglagay lang doon? Bakit nilagay mo? Ang dami-dami. Pati sa amin, sa lugar namin, sa Marbel Road. Alam mo yung Marbel Road hanggang General Santos City mula Cotabato City? Alam mo ba yun ang kwento ng mga kalsada doon sa amin? Sandro Marcos? Si lolo mo pa. Si lolo mo, senyor, ang nagpagawa ng aming kalsada mula Cotabato City hanggang General Santos City, dumaan ng Marbel. Dumaan ng Coronadal. Bakit nasama doon sa project mo, maglalagay ka ng kalsada sa Marbel, sa Maharlika Highway? Ang Maharlika Highway po sa Marbel, mula nung pinagawa ng lolo mo yun, hanggang ngayon ay hindi pa nasira. Kaya ganon, ay pinapalakpakan ko yung lolo mo.
dahil ang aming kalsada mula sa Marbel hanggang General Santos City ay hindi pa nasira. Kailan ginawa yon? Ginawa po yun nung ako'y grade 1, 1972. O ano na ngayon? 1925. So, 28 years plus 25 years, 53 years, buhay pa rin ang kalsada na pinagawa ng lolo mo. Tapos ginawan mo ng budget para sa'yo. Paano mo pinagawa? Ibig sabihin, ghost project ka. Huwag mo akong turuan kasi taga-roon ako, taga-amin, taga-Coronadal ako. Saan doon ang project mo? Aber. Tapos sasabihin mo na destabilization ang ginawa ni Andy Saldico. Paano mag-destabilize ang tao na sabi na totoo? Grabe. Yan na ba ang makaya mo pang depensa? Kung hindi ka ng anak ng presidente, bilanggo ka na, convicted ka na. Kasi ang pagdepensa, kontrahin mo ang pinakita ni Saldico ay puro dokumento. Nagsalita lang ang dokumento. Binigyan niya lang ng boses ang dokumento. Sinabi niya lang ng kabuuan na insertion na hiningi ni Sandro Marcos ay 50.9 billion pesos. Nilagyan nila ng salita pero iyon din tinotal. O ito, pakinggan nyo itong shortcut. Pakinggan nyo itong shortcut na na sinabi. Mamaya, bago pagkatapos shortcut, ipakita ko sa inyo yung buong buo na mga dokumento na binigay ni Saldico. Ay, ikaw talaga, ang hina mo sa depensa. 31.127 billion pesos. Ulitin natin. Lahat-lahat, pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Oh, yan ha? Klarong-klaro yan. Yan yung mga papel na yan. Pero mas maganda, papalitan ko na mas malaking kopya. Tanggalin ko na lang yan. Ito po ang mas malaking kopya. Naasar ako. Andito ang pamangkin ko nakapanood. Tingnan mo kung ano nangyari dito. Tingnan mo ang nangyari dito. Akalain mo na dali yan. Akalain mo na naglagay si Sandro Marcos ng proyekto mula Marbel, Maharlika Highway, na matagal na po hindi pa pinanganak yung pamangkin ko na si Ann, ay nagawa na po ni Marcos Sr. yung kalsada namin. Hanggang ngayon ay hindi pa po na-crack. Ganon po katibay ang mga kalsada na ginawa ni Marcos Sr. noong araw sa Coronadal. Hanggang ngayon po wala pang crack. That was built on 1972 when I was in grade 1. Ano na ngayon? 2025 plus 28. That is exactly
53 years ago, matibay pa rin ang kalsada na ginawa, kinonstruct ng Hanil Construction Group ng Korea. Andiyan ka pala ngayon sa MSU Ladies Dorm. Sige, pakisabi sa mga amiga mo, sa mga classmates mo sa MSU. Your daddy Toto, he's here. An MSU1 like you. Yan. Ito lang po ang matindi. Siguro makahanap ako ng maghanap ako dito ng litrato ng Marbel Coronadal, photo of Coronadal to General Santos Highway. Akalain mo lagyan niya ng litrato, dito ng lagyan niya ng lagyan niya ng project. Dali, naghanap ako ng litrato. I can't access dito ako maghanap sa isang AI. Sa AI ni Elon Musk. Marbel Jensen Road. Ayan, sample para makita nyo lang ang aming kalsada. Siguro mga nakapunta sa Coronadal, you can attest to the fact na yung aming kalsada ay maayos pa for 53 long years now. So ito, papakita ko sa inyo ang litrato. Paano magkaroon ng project dito si Sandro Marcos sa aming kalsada? Yan. Itong isa, makita nyo, yan, yung kalsada namin, 53 years na yan. Yan, 53 years na yan. Hindi pa nawala. Hindi pa nasira. Ganon po kagaling ang kalsada namin doon. Palakihin ko nga ito. Paano ba palaki ito? Yan ang laki yan. Dali. Yan, Coronadal City. Yan, kalsada na yan. Kung makita ninyo yan, City Hall namin. Yan ang kalsada namin. Makita ninyo. Sample lang yan ang kalsada namin. 1972 pa ginawa yan. Kaya, Sandro Marcos, wala kang karapatan magsabi na nag-project ka sa lugar namin. Akalain mo, bakit mo doon may nilagay yung project? Di ba Ilocos ka? Kaya yan po, ang alam ko, mga nakapunta sa Coronadal, alam nyo yan, makikita ninyo. Mga mainstream media, puro bayaran yan, huwag kayo makimakon dyan, maniwala dyan.
Ito naman ngayon, patapos ko ipakita yung kalsada namin, ay ipakita ko naman sa inyo ngayon ang ito mismo si Brilla Janos nakapunta siguro sa ang ganda-ganda ng kalsada ng Marvel to General Santos City, walang lubak, walang litik, walang crack. Ang tawag sa amin na crack, litik. So matibay, tama po yan, matibay ang gawa ng mga Koreano. Yung Koreano na Hanil, hindi yung mga Koreano ngayon. So I understand na yung project na yun ay ginawa ayon sa pautang ng Koreano sa Pilipinas. At dahil ipinautang ng Koreano, ang sarili nilang kontraktor ang gumawa. So ito ngayon, ipakita ko yung ebidensya ni Saldico laban kay Sandro. Ito po siguro nakita naman ninyo yan. Yan, 2025 kung Sandro Marcos Alpard na insertion. Ang amount na pina-insert niya sa National Expenditure Program ay 9.4 billion. Ang amount na pinapasok niya nung namyendahan sa House version, nagpapasok pa siya ng 3.5 o 3.6 billion. Tapos nang pinasok na sa Bicameral Conference Committee na kung saan si Saldico lang ang kausapin nyo, ay nagpasok pa siya ng 1.966 billion. Kabuuan, 23.09 billion. Tingnan nyo naman ang proyekto niya. Tingnan yung proyekto niya. Davao-Cotabato Road. Iyan, matagal na rin nagawa yan. Digos-Cotabato section. Davao-Cotabato. Ganon din. May station number. Nadoble pa. Double project to. Kita niyo parehas ang description. Okay, kilometer 1,584. Para iba-iba. 184 4 kilometers tapos 88. So in 4 kilometers, every 4 kilometers ang kanyang stationing. Ito naman sa Maharlika Road, Marvel. Yan. Pinagawan pa rin yan na matagal nang gawa sa amin ng aming kalsada. Matindi talaga ito si Sandro. So ano ngayon ang reaksyon ng mga tao dito? Kasi pinost ito, nagkaroon po ng reaksyon yung mga palitin natin. Ito. Sabi ng mga nag-comment dito, bakit congressman ba siya sa Leyte? Meron din siyang project sa Leyte. Hindi ka naman congressman sa Leyte. May project siya sa Leyte. Ang anak ng titing talaga to. Ayan, may Leyte project siya. Okay lang Ilocos Norte. May Ormoc Leyte. 2 Ormoc. Tapos Cananga Leyte. Ano pang iba? Davao del Norte. Ang daming Davao del Norte dito. Pagkatapos, meron pa siya iba. Ilocos Norte, Cora River, Carasi, San Joaquin, Sarat, Bintar, Ilocos Norte. Yan. Okay lang ito, marami siyang project na Ilocos Norte, pero ang problema nito, pag hinanap mo, hindi mo makikita. Matindi May Tarlac pa siya, hindi naman siya congressman sa Tarlac. May Nueva Ecija siya. Hain, sa Piñaranda. Hindi naman siya congressman doon. So, ito may Baco, Oriental Mindoro. Ang daming Oriental Mindoro. Nako. Ang dami. Again, marami talagang siyang Ilocos Norte na project, pero napakarami din siyang project na wala sa Ilocos Norte.
O, wala. Ito po yung project niya noong 2025. Ngayon, tingnan naman natin ang project niya noong 2024 na pinasingit kay Saldico. Ito naman ang project niya ng 2024. 2024 ito. Manila North. O, hindi ka naman sa Manila North. Daang Maharlika. Diosdado Macapagal Highway. Binigay sa Quino National Highway. Ay, itong Pidig sa Ilocos yun. Ay, iba pa. Manila North, Manila North. May Pangasinan. Hindi ka naman Pangasinan. Ito 2024 po niya na project. Pinapakita ko sa inyo. Ayan. Okay lang kung mga Ilocos Norte, marami. Kasi Ilocos Norte man siya. Ang problema, marami siyang proyekto na outside Ilocos Norte. Ito naman, Mawab, Davao de Oro. Davao de Oro. Dami niyan Davao de Oro ah. May Compostela, merong Puerto Cebu. Siguro mga project mo sa Cebu nang binaha. May Tarlac, Pampanga. Hindi ito sakop ng distrito mo. O ayan, Pangasinan. Bacnutan, La Union. Pangasinan. Ang dami mong Pangasinan. O Davao de Oro. Camarines. Agusan. Ang dami mong Agusan. Isabela. May Compostela, Davao de Oro. Agusan. Davao de Oro. Holy Spirit, Quezon City. Quezon City, dami. Yan ang dami. Ang ibig na sabihin nito, ladies and gentlemen, pinapakita ko muna sa inyo, 2,474,290,000 yung 2024. Punta naman tayo sa 2023. Ito naman po ang project niya 2023. 9,636,500,000 pesos. Dito, meron sa Surigao del Sur, Davao Oriental, tapos Mauban, Quezon. Meron din siya sa Cebu, Balamban. Tapos may project din siya doon sa Bungkayo, Davao. Ito sa Balui. Baloy pala ito. Hindi ito Balui. Akala ko Lanao del Norte, Balui. Baloy, Ilocos Norte pala yon. Ilocos Norte. Okay? So, the bottom line here is, kung naglalagay ka ng proyekto sa lugar na hindi mo distrito, ibig pong sabihin ay pinaparada mo doon. Kausap mo ang congressman doon. At kung kausap mo ang congressman doon, anong ibig sabihin ng relasyon nyo? Ipapatupad mo, bigyan mo yung congressman doon ng tinatawag na royalty fee, pero sa iyo mapupunta ang tinatawag na proponent's fee. O ang nakalagay doon, 8,636,500,000 pesos. So, yan po ang nakikita natin sa ngayon. So, with that, ladies and gentlemen, nakita nyo kung gaano kakurap. Isa lang po ang ibig sabihin niya bakit nagparada siya ng proyekto sa ibang lugar.
Kasi po punong-puno na sa kanya. Hindi naman pwede sabihin na yung lahat ng proyekto. So, hindi pwede na doon lang ang proyekto. So ngayon, ang ginawa niya, pinarada niya doon at kung magbibigay ng mga kontraktor, sa kanya din ibibigay. Ang congressman doon ay bigyan niya lang. Ganun lamang pa kasi kunting bigay lang. Ang tawag diyan royalty fee. Oh. So ganun ka kurap si Sandro Marcos. Klarong-klaro, nakurap ka, Sandro. Hindi mo tatawagin mo lang siya, no? Tingnan natin ang statement niya dito. Ang nakita ko rito, marami siyang nilagay na pondo sa Davao City. Tapos hindi, puro po mga ghost project yun, karamihan doon. At kung di magawa, isisisi sa Duterte. Sabi na project ni Duterte, unang-una kung nagkaroon ng project si Duterte, sino ba naglagay ng project yan? Di ba si Sandro, si Saldico? Di ba kayo? Pinirmahan ni Bongbong Marcos? Kaloka talaga. Ang may number one talaga na sagutin kapag napalpak ang mga project, walang iba kundi yung presidente ng Pilipinas. At kung bakit niya pinirmahan, di ba, con Banwa Mamo, si Jan Ramos dito sa Ilocos Norte, yung sinasabi ko na Baloy ba ang tawag pag-pronounce ng Ilocano? Hindi ko alam. Kasi sa Lanao del Norte may Baloi na tinatawag. Mga adik na sa pera at kayamanan. Sabi ni Jing Ramos, wala kami nakikita sa sinasabi niyang project niya, Doc Toto. Ang alam lang namin mga solar lights pero hindi lahat nilagyan. Nako, saan ba yan? Pwede mo ba makuna ng video yan, Jen? Para may ikuha natin dito, mapanawagan. Dapat tinulungan mo kapwa mo Ilocano. Ang problema, nilalagay mo sa maleta ang 1 billion mga maleta. Nako, wala talaga ito mangyari. Kailangan alisin na talaga ito. Ay, kaya galit na galit si Manong Chabit sa iyo eh. Felicitas Diaz na nagpagusto lang ng mga magna talaga o magnanakaw. Teresita Hermono. Hi, Doctor. Ma'am BBBB Zach. Zer, sabi ng mga vlogger na bangag, sisiraan nila si BP Sara para tuluyan ng mabagsak si BBM. Okay. Felicitas G. Diaz, mas maganda sana kung legit ang mga document. Bilihipti mo po yung mga document na yun kasi siya nga Appropriations Committee chairman, alam niyang ginagawa niya. At siya may record niyan. Yan din napansin ko, kaduda-duda. Talaga. Sir, sabi ng mga vlogger na bangag, sisiraan nila si BP sana para tuluyan na mapabagsak si BBM. Baliktad data yan. Si Sara bisirain tapos si BBM mababagsak. Huwag kayo maniwala sa project ni Sandro. Yan. Ma'am BBBD, sir, sabi ng mga vlog, ulit-ulitin na lang natin yan basta. Anyway, sabi ni BBBB 5491, Boss Toto, ano pa ang asahan ng dugong nananaytay kay Sandro? Lolo Mandarambong, tatay Mandarambong, siyempre gano'n din siya. The apple does not fall from the tree. Andre Gueco, watching from Singapore. Maya Pabenge sa mga kabalin. Mercado Kati, good morning. Engineer Toto Kausing. BBBB, ang depensa ng tarantado ay binayaran daw ng mga DDS. Paano bayaran si Saldico? Mayaman na si Saldico. Panahon pa ni Gloria Macapagal, kontraktor na yan. Lita A20, pamilyang Marcos na Malacanang, hindi lang sila durugista, mga kawatan pa. Dapat arestuhin dapat kung ako polis, arestuhin ko na to eh. Sapat na ang probable cause eh. Now Kwang ang gumawa, 1977. Now Kwang, hindi po, naabutan ko, Hanil ang gumawa. Naabutan ko yun. Kahit grade 1 ako doon, may isip na rin ako. Ricardo Quezon, matibay gumawa ng Koreano MacArthur Highway. Siguro baka Now Kwang, baka kasama din nilang Hanil. Mary Marjorie Ronco. Tapos Gil Kakal, ibig sabihin si Saldico ay nagbibigay ng kickback in advance para
Actually, kinukolekta ni Saldico sa mga kontraktor at ibinibigay kay BBM. Zenebrinos work of Satan. Elvira Pastor, Yan Maki. Hello, Dr. Toto, kasi magandang gabi po, sir. So, Fet Tadeo, siya pa nagbibintang kay Pulong na may PT1B sa Davao. Yan pala, siya lang meron. Oh, Sonia Bogarin, artificial intelligence. Ano yung artificial intelligence? Hindi po artificial intelligence ito. Ngayon si Brilla Hainos, ang ganda ng Jensen Coronadal Highway. Okay. River Sosa, Melissa Millanis. Grabe si Sandro, booking na, nagpapalusot pa. Like father, like son. Jing Onciano, good evening. Fee 4093. Sir Toto, may nag-imbestiga na ba sa tungkol sa sinabi ni Saldico? Malamang meron nag-imbestiga na po yan. Let's go, katotohanan. Ricardo Aban, salamat po. Mercy Nervasa Suzuki. Ako lahat sinasabi ni Saldico. Paniniwalaan ko dahil meron siyang mga ebidensya na hawak. Jenny Bumagat, good PM, Sir Toto, may ebidensya si Saldico. Tama po. Bernardita de las Alas, Dr. Toto, kahit AI daw, mas kapani. Ang problema, AI nga, may dala namang may dalang dokumento. May dokumento ba na may AI? May AI ba dokumento? Ay, Ginaline Isaac, kung sa mga bangag, tawag kay Sara Lustay sa taga-Didi, Sandro Lustay. Ganun ba? Tapos, grabe, Sanjio, Melissa Millanes, Rodi Rabi Pastor, Michael Bain, tatak magnanakaw, wala na tayong magagawa. So, JJJA, mainstream media, puro bayaran. Walang kwenta yung mga mainstream media. Crazy Clugs, watching, Toto Kausing, salamat po. Iano Herbing, keep on telling the truth in the world. Swamp by losers such as bloggers, Dean Mike, Blackcaster Dean, Mike Abig, Enzo Recto, Joey Cruz, etc. Nako, ang problema nito, nagiging marites vloggers na sila eh. Ang pamangking ko na emisyuan, Maria Lorian, Kausing Tugas, good evening, Daddy Toto, watching from Emission Ladies Dorm. Okay, regards sa mga roommates mo. Jen Ramos, watching from Ilocos Norte. Ana Dayal, 9712, bayaran yan ni Marcos yung troll nandyan sa punta ng 100 billion. Naimbag na Rabim, Kapsat, Doc Engineer Toto, Solid North, forever. Okay. Tapos, Araceli, Harder, good AM, Doc Toto, Bantos, mga demonyo, hayaan mo sila. Okay. Tapos, sino pang iba? Jenny, I5D3, Sir, amping sir sa amo sa Digo, sir, kay naay gipusil ga-live against corruption. Kaawa naman yung mga nagla-live, pinaril. Ibig sabihin gipusil, binaril. Sino pang iba? Si Heidi L. Barigo, bata pa magaling na magnakaw. Tama po yan. Yamski, hello Dr. Toto, kasi magandang umaga po sir. Jen Ramos, I pick Doc Toto. Nakatamiya Konbanwa. Tapos, Elvin Burgos, live ka sir, we are watching you. Halatado po pag pagkataon, lagot na. Si Jenny, Sir Amping, sa Digos, sabi niya may binabaril kahit nag-live. Arwin Flores, hello po from North Vancouver, keep safe po. Jenny, L5D3S, nakakalagot sir, yanuhan na lang nila ang kawat ang kwarta sa mamamayan. Lalo na kaming mga OFW, kapoy baya. Ibig sabihin OFW, kapoy, pagod. Sige, kuskus, tas kawatan lang ang aming remittance. Nakakalungkot nga. Yasmin Martin, 8350, wala pang solid North attorney, mga kawatan pagka binuto. God save the Queen. Okay. So ito po, pinipresenta ko lang po ang katotohanan na walang sinagot na depensa na tamang ebidensya si Sandro laban sa ebidensya naman ni Saldico. So yan ang katotohanan, wala siyang depensa. So ang kanyang sinabi lang, ito siya, kanina nagalit nagsalita si Sandro. Mana na rin sa tatay niya eh. Ayan.
Ito si Sandro, tingnan nyo. Sandro Marcos disputes ko, says Exelon struck deal. Nakipagkasunduan daw si Saldico sa mga DDS. Ayan ang sinabi niya. Ito siya ngayon. Ang pangalan niya palang buo ay Ferdinand Alexander Marcos. As disputed former Ako Bicol Party List Representative Eli Saldicos claims that he had insertions in 2025 national budget, adding that they received intelligence reports that Exelon is working with the people who are trying to bring him down. Marcos, in a statement posted on his Facebook page on Tuesday, said that whom he called a newly crowned champion of diehard Duterte supporters, is fanatical and false, claiming, gano'n lang ba sinabi mo, fanatical? Anong ebidensya mo laban sa kanyang ebidensya? Dapat palabas ka rin ng ebidensya na ipakita mo na nagawa ang lahat ng mga nilagay mo na insertion. Gano'n lang ang pagdepensa dyan eh. Simple-simple lang, ipakita mo, litrato, ito siya nagawa oh. Gano'n lang ka-depensa, gano'n gagawin mo, Sandro. Huwag ka mapakita mo sa tawagin mo siya kung ano nung pagtawag mo sa kanya na nagbenta, nakipagkutsaba sa mga DDS. Hindi ka doon. Ang depensa, ilagay mo, ilatratar mo, ilive mo, padalhan mo ako, ilalive din natin para naman depensa sa sarili mo. Si fact check po, international media, asking BBM a hair drug test. Yan, hair drug test, hair follicle. Kaya, ikaw naman BBM, balik tayo, konti. Inakusan ka ng ate mo, ni Amy. Si ate ang pinakamagaling na Marcos. Yon ang pinakamagaling. Dapat binigyan na kayo ng pagkakataon ng Pilipino na mabawi ang karangalan na winala ng tatay mo. Sinayang mo pa ang pagkakataon. Nagnakaw ka pa ng bilyon-bilyon. Kasi kung hindi ka nagnakaw at inayos magpapatakbo, mamahalin ng Pilipino si BBM. Bakit naman minahal namin si Amy? Marcos din siya. Di ba? Kasi maayos si Amy. Ikaw, pinakita mo pag nanakaw mo. Tapos, yung pamangkin, ito si Sandro. Pinakita yung pagnanakaw. At balitang-balita namin, si Lisa niya nagde-direct. Ganun po. Do you get it? Do you get it? Ngayon, ang tanong ng bayan, lahat po ng mga nasentensyahan ng matinding sentensya ay nakakulong. Pero bakit si Imelda Romualdez Marcos, waray-waray ini, hindi naman ito Ilocana, waray-waray iton. Pero bakit hindi nakukulong? 77 years ang sentensya sa kanya. Kung patas kayo, kung ako kay Imelda, mag-volunteer ako magpakulong. Habang inaantay niya ang desisyon sa kanyang apila. Dapat gano'n ang gagawin nyo, sakripisyo, para may pakita ninyo ang tunay ninyong kalooban sa mga Pilipino. This time, the fact that you are not accepting the truth that you did some mistakes is a truth that you do not belong to the Filipino people. The Filipinos, sabi pa ni Ninoy, the Filipino is worth dying for. Ang tanong, hanggang ngayon ba? Worth dying for ba? Yan ang tanong nyo ngayon. Tanggalin na po natin, unang pakiusap ko sa inyo, tanggalin natin ang pagiging tribo-tribo natin. Tanggalin mo pagiging Ilocano mo. Tawagin mo sarili mo Pilipino. Tanggalin mo pagiging Kapampangan mo. Gawin mo sarili mong tawagin mong Pilipino ka. Tanggalin mo pagiging Pangasinense mo. Tawagin mo sarili mo na Pilipino ka. Tanggalin mo pagka-Igorot mo. Tawagin mo sarili mo na Pilipino ka. Tanggalin mo pagka-Bicolano mo. Tawagin mo sarili mo na Pilipino ka. Tanggalin mo pagka-Tagalog mo. Tawagin mo sarili mo na Pilipino. Tanggalin mo ang pagkawaray-waray mo. Sabihin mo Pilipino ka. Tanggalin mo ang pagka-Cebuano mo. Sabihin mo ikaw ay Pilipino. Tanggalin mo pagiging Boholano mo. Sabihin mo ikaw ay Pilipino. Tanggalin mo ang pagiging Maranao mo. Sabihin mo ikaw ay Pilipino. Tanggalin mo ang pagiging Maguindanao mo. Sabihin mong ikaw ay Pilipino. Tanggalin mo ang pagiging Tausog mo. Sabihin mong ikaw ay Pilipino. Tanggalin mo mga Ilong na ikaw ay Ilonggo. Sabihin mo ikaw ay Pilipino. Tanggalin mo na ikaw ay Karaya. Sabihin mo ikaw ay Pilipino. Pilipino po tayo lahat. In such a way, may makapamili na tayo na maayos, matatanggal ang pagiging loyalista sa atin. Importante sa atin matanggal ang pagiging loyalista.
para naman magsimula na tayo mag-isip ng para sa bayan. Ay, magandang gabi, Jam Sonarlay. Anonsi, fact check, international media asking, ganun ba? Hindi ko alam kung may international media na naghihingi ng ganun. So anyway, what I want to see here now is, lalalim man ang gabi, mag-alas 12:19 na, ako po ay humihiling sa inyo na maging isa lang tayo, Pilipino. Wala pong Ilocano, walang Ilonggo, walang Kapampangan, walang Pangasinensi, walang Bicolano, walang Tagalog, walang Cebuano, walang Waray-Waray, walang Maranao, walang Maguindanao, walang Tausog, walang lahat na. Lahat po tayo ay Pilipino para magiging isa tayo. At mananalo lamang tayo kung matatanggal natin ang ating pagiging loyalista sa tao. Magiging loyal tayo sa bayan natin. Kasi mangyari, maging loyal kayo kay Duterte. Maging loyal kayo kay BBM. Maging loyal iba kay Gloria Macapagal Arroyo. Maging loyal ang iba kay Tolfo. Maging loyal kung kani-kanino. Yan po, mahilig tayong Pilipino maging loyalista. Pero dapat sana tanggalin na natin yan. Let us learn to move ourselves into the future. The only way is marami na po tayong ako nagbablog para mag-promote ng pagkakaisa. Ngayon, kung dadami ang aking subscribers, kaya tulungan niyo ako sa pagkampanya. Pag umabot na po 10 million ang subscribers ko, ako'y magiging presidente ng lahat ng Pilipino, hindi ng kahit sinong tribo. At ang aking gagawin po, sa totoo lang, this will be the only truth that will come out. At ito po, pag akong presidente, ilagay ko kagad sa batas na ang magiging judge sa bawat trial sa ating korte sa buong Pilipinas, mula Apare hanggang Tawi-Tawi, ay mga tao na nakatira sa kani-kanyang bayan, kani-kanyang lalawigan, kani-kanyang lungsod. Halimbawa, doon sa bayan ng Maguindanao del Norte, may kaso doon. Ang pipiliin na magiging judge ay taga Maguindanao del Norte din. Palabunutan sa listahan ng botante. At interviewin kung may sapat na kakayahan na magsabi kung ang isang testigo ay nagsasabi ng totoo o hindi. At may sapat na kakayahan na tumingin sa mga dokumento kung original o hindi o tama o hindi. At pipilitin ng proseso na ang paglilitis o trial ay mangyayari sa isang araw lamang. At pagkatapos ng pagka-trial, may ipresenta ng akusado ang kanyang depensa at ng piskal ang kanyang opensa na mga ebidensya, hindi makakauwi ang mga taong napili na maghahatol kung hindi sila maghatol sa araw na yun mismo. One day trial lang. At susundin natin ang formula ng Amerika na kung saan may 12 mga judges na pinili ng mga tao. At nagsimula po yan, simula pa noong July 4, 1776 sa Pennsylvania Avenue. Kita mo ang bilis ng pag-unlad ng Amerika, nagkasundo ng mga puti at itim. Nagkasundo ang mga tao doon na may kulay ang balat at saka walang kulay, mga maputi. Wala na sa kanilang tinatawag na Black American. There is only one American. Wala na tinatawag sa kanila na White American. Wala na tinatawag sa kanila na Brown American. Only one American. Ganon din sa atin sa Pilipino. There is no other Filipino but only one Filipino. All of us are Filipinos. And the only way na mag-improve tayo, naniniwala po ako na matindi, successful formula na po or experiment yung ginawa sa Amerika. At yung ginawa sa American experiment ay nagdulot ng progress. Ibig sabihin, kapag maayos, matatag ang sistema ng katarungan na mapaparusahan ang dapat parusahan, na hindi mananaig ang maraming pera, ay that's the time na magsimula, mag-grow ang ating negosyo dahil patas na ang ating batas sa lahat ng negosyante, maliit man o malaki. Ang kompetisyon, mapapantay natin sa lahat ang laban ng kompetisyon. Ang mananaig lamang ay yun talagang may angking galing. Yun lamang ang ating dapat ipaglaban na kinabukasan.
At dito, dito natin mapapatunayan na kung matibay na mismo sa pamulitika natin, wala na pong matapang mandaya. Kasi alam nila hindi nila pwedeng pihitin ang sistema ng katarungan. Hindi na magkakaroon ng ulit ng tinatawag na bungbong na magnanakaw. Magnanakaw ng mali-malitang bilyones. Ganoon na Sandro Marcos na magnanakaw. Pati iba pang mga kontraktor na magnanakaw. Hindi na mauulit yan. Kailangan lahat ng, imagine mo, kung lahat ng mga perang ito, kung sinunod ang proyekto kagaya sa ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr. Mula sa Cotabato, sa Maharlika Road, mula sa Cotabato hanggang General Santos City, siguro uunlad na ang lahat ng buong bayan. Kasi hindi na po uulitin, ang nagawa ng kalsada ay hindi na kailangan ulitin, at yung ibuhos naman ng simento doon sa mga lugar na wala pang simento hanggat maubos na simento ang buong bayan. At dahil po ako ay civil engineer, I will make it a point na minimum standard po ng lahat ng highway ay meron ng reinforcing bars. May bakal na sa ilalim. Pag ganito ang kapal ng simento ay 1 inch ang kapal ng kalsada, sa ilalim mga 2 inches before the ground, maglalagay na ako ng bakal. Para pagtapak na mabigat na truck, hindi siya magkakrak kasi may pangkontra na bakal lalaban sa tinatawag naming tensile force or di kaya pwersa na nagbabanat. Kasi ang mga konkreto ay wala po itong kapasidad na lumaban sa pagbabanat. Kapag ininat mo na yung simento, hindi lalaban, magkakrak na lang yan. So para kahit man bababaha, kahit ano rin man ang baha ang lupa sa ilalim ng ating mga highway, dahil meron pong mga bakal sa ilalim ng ating kalsada, hindi po ito magigiba. So ang kasunod na lang na gagawin ng DPWH natin ay balikan ng ang soil foundation. Lagyan ng mga buhangin, bato, para naman mababalik ang tatag niya. Ganun ang aking pangarap dyan. Mangangarap natin yan ay maging totoo lamang yan kung patas ang laban ng lahat sa batas. Magandang gabi po. Ay, magbasa na lang din ako ulit. Honey Mark Solon. Kaya idol kita, vlogger, content creator. Salamat po. Honey Mark Solon, H3B, basta ang economy is greater than your life. Maganda yan po. Dominador Barili. Salamat sa iyo, idol, sa paliwanag mo. Sara ang presidente. Sara ang presidente mo. Okay naman yan. Walang problema kahit sino ang presidente nyo. Basta wag lang yung may magnanakaw talagang iyon pumatay sa atin, mga magnanakaw. Honey Solon, dapat loyal ako sa sarili ko bilang isang nitibo na tibuli. Yes, tama. Pati mga bilaan dyan. Honey Mark, lahat ng bilaan dyan. Dami ko ng client ng bilaan na tinulungan, na ipanalo ko na po ang kanilang ancestral claim, at marami din akong tinulungan yung mga tibuli. Elvin Burgos, si Raulo, Makaduterte ka, marami kayong pinatay. Logic lang yan. Sa totoong kwento ng buhay, Elvin Burgos, mas maayos ang pumapatay ng tao kaysa nangangawat ng pera. Yan ang pinakamatindi dyan. So, iba Banyares, hi po, late night na, marami, morning na po pala. Honey Mark Solon, ako po isang Pilipino, nanrahan sa Baclaran, isang tibuli. Oy, magandang gabi po. Ang tibuli ay isang napakagaling na tribo doon sa amin sa South Cotabato. Honey Mark Solon, kaya nga iba walang alam sa tribo samantalang mga Pilipino sila. James Sonerlay, magandang gabi po, attorney. So yan lang po ang aking pakiusap at magandang gabi po. Kailangan magkaroon tayo ng sense of justice. Ang sense of justice ko, ano lang ang nararapat sa iyo, kunin mo. Huwag kang kumuha ng sobra sa iyo kahit na walang ibang nakatingin. The biggest test of character for a person is when he does not get anything even if no one is looking at him. Ganun lang kasimple. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Hanmark Solan.